Ang kwento ng White Lady ng Balete Drive. Sa isang liblib na kalsada sa Quezon City, ang Balete Drive ay isang lugar na takot ang mga tao, lalo na sa 10 oras ng gabi. Dito matatagpuan ang isa sa pinakakilalang kwento ng kababalaghan sa Pilipinas, ang kwento ng White Lady. Kilala siya bilang ang malupit na multo na nagpapakita sa mga dumadaan sa kalsadang ito, isang nilalang na may malupit na kaharian sa dilim ng gabi. Ang kwentong ito ay nagsimula noong dekada 50, nang isang batang babae na nagngangalang Lucia ay nawawala. Si Lucia ay isang maganda, masayahing dalaga na ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Isang gabi, siya ay lumabas upang makipagkita sa isang kasintahan sa isang kasiyahan sa kanilang bayan. Habang pauwi siya ay saksi sa isang hindi inaasahang trahedya. Habang binabaybay ang madilim at makitid na kalsada, bigla na lang siyang inatake ng isang grupo ng mga walang-awang lalaki. Sa kabila ng kanyang pagsusumamo at paghingi ng tulong, siya ay tinorture, pinagtulungang pinagbantaan, at pinugutan ng ulo. Ang katawang pinaghugutan ni Lucia ay iniwan sa kalsada sa ilalim ng isang malalaki at matandang puno ng balete. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi natapos ang kanyang kalbaryo. Ayon sa mga alingaungaw, ang kaluluwa ni Lucia ay naglakbay sa daan, walang katapusan ang paghihirap, naghahanap ng hustisya para sa brutal na kamatayan. Noong mga susunod na linggo, may mga saksi na nagulat ng isang babae sa puting damit na tumatakbo sa kalsada, nakalutang at may nakakatakot na itsura. Minsan, makikita siya sa kanto, may disheveled na buhok at ang kanyang katawan ay puno ng dugo, na parabang iniiwasan siya ng mga motorista. Maraming mga naglalakbay ang nagsasabing nakakita sila ng babae na humihingi ng tulong at nagpapakita ng kanyang nakakatakot na itsura na may kasamang isang masamang amoy ng bulok na katawan. Isang gabi, isang lalaki na nagngangalang Marco ang naglakbay sa Balete Drive upang maghatid ng mga gamit sa isang kalapit na bayan. Hindi siya naniniwala sa mga kwento at iniisip na isa lamang itong alamat. Ngunit habang papalapit siya sa tapat ng puno ng balete, isang malamig na hangin ang dumaan at isang hindi maipaliwanag na nararamdaman ang pumasok sa kanyang katawan. Sa kabila ng lahat ng kwento at babala, hindi siya nakaramdam ng takot, ngunit ang kalooban niya ay nagsimula ng mag-alala nang marinig niyang may naglalakad na mga yapak mula sa dilim. Tinutok niya ang kanyang mga mata, at doon nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puting damit, nakalutang at ang mukha ay naglilihim ng misteryo. Lumapit si Marco at tinanong ang babae, ngunit hindi siya sumagot. Inisip niyang baka ito ay isang naglalakad na multo, ngunit nang tumingin siya sa mata ng babae, hindi niya inasahan ang matinding takot na dulot ng mga mata ng White Lady. Ang mga mata nito ay puno ng puot at walang kabusugan, parang isang kaluluwang hindi matahimik at puno ng galit. Ang babae ay nag-angat ng kanyang mga kamay, at sa isang kisap mata, ang kanyang katawan ay naging isang disfigured na imahe. Ang kanyang buhok ay nagiging parang mga galamay ng isang nilalang. Ang mukha ay naging may mga sugat at nasusunog na balat. Mabilis na bumulusok ang katawan nito papunta kay Marco. Gulat na gulat si Marco at halos mawala ng malay. Ang White Lady ay nagsimula ng magsalita, hindi na ang boses ng isang babae, kundi isang malalim, nakakatakot na tunog na parang galing sa impyerno. Magbabayad kayo, ang sabi nito. Bago pa man siya makatakbo, nakita niyang ang mga kamay ng babae ay nagsimula ng magsanib at ang katawan nito ay naging isang mabagsik na nilalang. Hinawakan siya sa liig, pinipigan ng mahigpit, at naramdaman ni Marco ang presensya ng libo-libong kaluluwa na gumugol ng isang bahagi ng kanyang buhay sa paghihirap at pasakit. Nagpatuloy ang paghihirap ni Marco habang nilalamon siya ng dilim ng White Lady. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niyang muling nagsalita ang babae, ang inyong kaluluwa ay pag-aari ko na. At sa isang kisap mata, siya ay nawala. Hanggang ngayon, ang White Lady ay patuloy na gumagala sa Balete Drive, at sa bawat gabing dumarating, naghahanap siya ng bagong biktima upang pagsaluhan ng paghihirap at takot na pinagmumulan ng kanyang kaluluwa. Sinisigurado niyang hindi titigil hanggat ang mga kaluluwang nakatagpo sa kanya ay hindi makakamtan ang kanyang hustisya. Kaya't huwag maglakbay mag-isa sa madilim na kalsada ng Balete Drive, sapagkat ang White Lady ay naghihintay sa dilim.